Umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa napakagandang umagang ito. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati, tanging sa Diyos lamang. Amen? Napakabilis ho ng araw. Sabi nga na sa kanta, Pasko na naman, okay tuloy ng ilang araw na lang bago magpasko. Ha? Yung mga bata alam na alam. 11 araw, kasi 14 ngayon. At ready na ba? Kagaya na sinabi ni Sister Jelly, ready na ba ang lahat sa pag-celebrate sa Pasko? Say Amen ng malakas! Amen! At kung ready na rin tayo sa pagsalubong, ready na ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Say Amen ng malakas! At kung tayo ready na sa tinatawag na pakikinig ng salita ng Panginoon, meron muna akong isang tanong. Yan, magtatanong muna ako. Sino muna ang nakakilala kay Lumen ng surf commercial? Sige, yung mga batang 80s at 90s, sino? At 2000, sino kilala si Lumen? Oh, si Lumen ay commercial saan? Oh, sino yung biyena ni Lumen? Tingnan nyo. Sige nga, kung kilala. Sino? Ang biyena ni Lumen ay si Oba. Di ba si Oba? Ito si Lumen. Si Lumen ay malamit sinasabing siya ay wais na misis. At ito naman ang kanyang biyenan, walang iba kundi si Oba. At ang asawa ni Lumen na anak ni Lola Oba ay sino? Si Lando. Talagang alam na alam mo, di ba? Tanungin ko, yung kanyang anak, isa lang ba? At kambal. Alam na alam. At ang moniker ni Lumen, ang tawag sa kanya, wais na misis. Yung unang commercial niyan, alam nyo ba, surf commercial is the longest parang teleserye yan, commercial serye, coming from 1988 to 2015. It almost 27 years na nag-run yung commercial na yan. At alam nyo ba, ang unang commercial, tanongin nga natin, bakit wais si Lumen? Wais sa misis. Alam niya na may bibisita sa kanila, at ang sabi ni Lola Oba, habang sila'y namamalengke, Lumen, anong ihahanda mo? Escabeche, di ba? Nakita ni Lola Oba ang labo-labo. Sige nga, sino nakakaalala? At sabi ni Lumen, yung ba ang pinili niya? Hindi, ano pinili niya? Tama, dalagang bukid. Magkasing sarap, pero hindi. Ang sabi ni Lola Oba, wais. Nakita niyo, di ba? Magkasing sarap, pero hindi magkasing mahal. At gayon din, yung pangalawa pang tinatawag na isa pa, siguro mga pangatlo ito, bibisita na sila sa doktora at sabi ni Lola Oba, ano yung ipapasalubong? At nakita nila yung orange. Sige nga. Ano ang pinili ni Lumen? Dalandan. Sabi ni Lumen, magkasing sustansya, pero hindi mahal. Kaya gumamit tayo ng surf. Magkasing tinatawag na galing pero hindi mahal. Kaya ang sabi doon ni Lola Oba at gayon din ng mga tao, si Lumen ay mapalad. Sexy yan si Lumen. Alam niyo ba si Lumen ay isang martial arts? Kung i-research niyo yan, sexy. Hanggang ngayon, sexy pa rin si Lumen. At alam niyo ba na naging wais si Lumen dahil sa kanyang desisyon at pagpipili. At being wise lead to blessedness. Say amen. Naging mapalad. Sa bawat desisyon ng buhay mo, sa bawat pagpipili, may direksyon yan at destiny na pagiging mapalad. Say amen. Ang mga mapalad, say amen. Kanina nga, nagpadala si Pastor Rodel, kasi minsan nagpapapost siya. Ang sabi doon, your decision shapes your direction, and your direction shapes your destiny. Say amen. Mahalaga ang bawat desisyon natin.
Pagkat yung desisyon natin ay pwedeng mag-uwi sa atin at magresulta sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagpapala, at gayon din ng tinatawag ng mga biyayang na nagmumula sa Diyos. Say Amen. Dahil yan ang pag-aaralan natin, ang mga wise man, kung bakit sila nagkaroon ng isang desisyon na matalino, at magagamit natin yan sa parating na Kapaskuhan, at sa parating na bagong taon, at sa parating na araw-araw ng ating mga buhay. Say Amen. Alam na natin yung istorya ng wise man. Say Amen. Sino nakakaalam? Marami na nakakaalam. Kung kaya tayo ngayon ay tumayo at basahin natin ang Matthew 2. Dahil ang ating pamagat, a wise choice. Ang matalinong desisyon, ang matalinong pagpipili. Matthew 2 verse 1, ako po yung una. Then sa 2 kayo, salitan po tayo, at sa 12 sabay-sabay po tayo. Sabi doon sa Matthew 2 verse 1, pinanganak si Jesus sa Bethlehem nung panahon ni Herod, ang hari sa Judea. May dumiting sa Jerusalem na mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga stars. Galing sila sa east. 2 kayo po, sabay-sabay po tayo. 3, nang mapalitan nito ni King Herod, sobrang nag-worry siya. Pati ang buong Jerusalem. 4, kayo po. Five, sumagot sila. Sa Bethlehem po sa Judea, gaya ng sinulat ng prophet. 6, kayo po. 7, pasikretong tinawag ni Herod yung mga wise man at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na lumitaw ang star. 8, kayo po. Nine, pagkarinig nila sa hari, umalis na sila. At yun nga, nakita nila ulit ang star na nakita nila sa east. Nilid sila ng star hanggang tumigil yon sa lugar kung nasaan ang bata. 10, kayo po. 11, pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, binigay sa kanya ang regalo niyang gold, frankincense, at myrrh. 12, sabay-sabay po tayo. At sa ibang ruta sila dumaan, pauwi, kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na huwag nang bumalik kay Herod. Tayong lahat ay yumuko at magpasalamat sa ating Diyos Ama. Aming Diyos Ama, kami ay tumatayo sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa napakadakila mong pag-ibig. Salamat at binigay mo si Kristo Jesus para sa amin, Panginoon. Tumanggap kami ng pinakamagandang regalo, Panginoon, na aming natanggap sa buhay namin ito. Aming Ama, niluluwalhati ka namin at dinadakila. Sinasamba ka namin dahil yan ang kahulugan ng aming buhay. Ang sambahin ka, ang itaas ka, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, binubukas namin ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan. Sinasabi namin na kailangan namin ng iyong salita. Pagkat hindi kami nabubuhay sa tinapay, nabubuhay kami sa iyong salita, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng lakas, ng katatagan, Panginoon, na siyang magiging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, na siyang ipaglalaban namin sa gawa ng kaaway, Panginoon, na siyang, Panginoong Jesus, na tunay ngang magpapala sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Maraming salamat. Naniniwala kami, Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Wala po akong kakayahan, ngunit ikaw ang may kakayahan, Panginoon, upang mangusap sa bawat isa sa amin. Tanggapin namin ito at hayaan mong mangusap ka, Panginoon. Kami ay iyong bayan at ikaw ang aming hari. Kami ay iyong anak
at ikaw ang aming Ama. Maluwalhati, madakila ang pangalan mo lamang. Ikaw ang itatanyag at ikaw lamang aming Ama. Purihin ang pangalan mo sa ngalan ng aming Panginoon Hesus magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na? Amen. Malakas na? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam na natin itong wise man. Bakit nga ba sila naging wais ang kanilang desisyon at pagpipili? Unang-una nating makikita sa Matthew 2, yung mga wise men, sino ang kanilang hinahanap? Si Lumen ba o si Oba? Walang ibang doon, sinabi doon, yung mga wise men, ang hinahanap nila ay walang iba kundi si Jesus. Nagtanong sila, nasaan ipinanganak ang hari ng Diyos? Kasi ang tanong dito, paano nalaman ng mga wise men ang Kristo? Wala bang paano nalaman ng mga pantas? Ulitin ko, hindi sinabing hari dito mga pantas, wise men. At sinabi rin dito, nag-aaral sila ng mga stars, astrologo. At yung mga wise men ay yung mga counselor yan. Paanong nalaman ng mga wise men tungkol sa haring ipapanganak? Dito nyo rin makikita. Sa Matthew 2 verse 1, pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Ng panahon yun, si Herod ang hari, may dumating sa Jerusalem ng mga wise men na nag-aaral tungkol sa stars. Galing sila saan? Sa east. Yan, mauugnay na natin. Kung sa east sila nanggaling, anong bansa sila? Maaari. Ha? Ang east ng Israel, anong bansa? Sumakop sa kanila na napakatagal. Haring Nabucodonosor, Babylonia. Sinasabi na ang mga pantas nito ay nanggaling sa Iraq ngayon. Persia is Iran ngayon Pero malaki ang tsansa na nanggaling sila sa Iraq, sa Babylonia, kasi isa sinasabi. Ang tanong, paano nalaman ng mga tinatawag na pantas ang tungkol kay Kristo? Balikan natin. Pakiclick po ate. Unang-una, hinanap nila ang katotohanan. Naging matalino sila pagkat inalam nila na kung totoo ba ang sinasabi, pakiclick, ni Daniel. Nanggaling po sila una sa pagkakaalam si Daniel. Sino nakakaalam ng istorya ng kay Haring Nabucodonosor na nananaginip siya? Diba? At ang sabi niya, mga Magi, paliwanag ang aking panaginip. Anong ginawa ng mga Magi? Na-interpret ba nila? Hindi. Kaya yung mga Magi, iniutos na patayin. At hindi lamang patayin, pati ang kanilang sambayan ay patayin. Pero dahil na-captive nga yung Israel, meron nag-i-interpret na panaginip, walang iba kundi si Daniel. At in-interpret ni Daniel, may pambihirang karunungan na nagmumula sa Diyos ang panaginip ni Haring Nabucodonosor at ang Magi ay naligtas. Ang pantas ay naligtas. At anong sinabi? Si Haring Nabucodonosor, binigyan ng regalo si Daniel at ginawa siyang chief ng mga Magi. Ngayon, nadudugtong na natin. Nalaman ng Magi kay Kristo dahil kay propetang Daniel. At anong propesiya ni propetang Daniel sa Daniel 7 verse 13 to 14? Na ipapanganak ang anak ng tao, pakiclick po. Sige po, pakiclick na po ng iba. At sinasabi doon na anak ng tao ay magkakaroon ng walang hanggang kaharian, yung glory, yung power, at yung kingdom niya kailanman hindi mawawasak. Hindi lang yung propesiya. Kasi hindi lang yung pambihirang karunungan na ibigay ng Diyos kay Daniel. Sino nakakaalam ng nangyari sa tatlong Meshach, Shadrach, Abednego na nasunog? Sino kasama nila? Apat sila. Na mga yung Haring Nabucodonosor, sabi nila, walang ibang katulad sa Diyos ng mga Israel. Kaya nagbigay siya ng doktrina, ng decree, na kung saan
ang sino mang magkaroon ng laban sa mga Israel patungkol sa Diyos ay paparusahan. At hindi lamang yun. Si Daniel ay naligtas saan? Sa kulungan ng mga leyon. At nung nakikita ng mga Magi ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israel at sa buhay ni Daniel, nagkaroon sila ng marubdob na interes upang alamin kung totoo ang propesiya ni Daniel. Isa pa akong propesiya ni Daniel. Sa Daniel chapter 9, sinabi doon, so you are to know, discern that issuing of the decree to restore and rebuild, that the Messiah Prince, ang tagapagligtas, ay darating. At kung titingnan niyo yung Daniel 9 na yan, meron pang tinatawag na 70 weeks. Sino nakakaalam ng 70 weeks? Before coming Christ. And gayon din nila tinatawag na yung kamatayan ni Kristo. Hindi ko na i-elaborate ho yun. Pero sinabi doon na darating at ipapanganak ang tagapagligtas, ang hari. Nakita nyo na yung mga Magi na ito nagkaroon ng malaking interes at paniniwala na papanganak ang hari. Tanungin ho natin kung ilang years coming from Daniel hanggang birth ni Jesus. Sino nakakalam ilang years? 400 plus years. Tama ho, 400. From the Daniel era. Tingnan nyo Daniel era, ibig sabihin, bawat henerasyon ng Magi, yung propesiya ni Daniel, yung turo ni Daniel, ay kanilang pinag-aaralan. Namanga po ako dito. 400 taon, hinanap nila ang katotohanan. At ano nangyari, alam natin, ang katotohanan, nakita nila na ang turo ni Daniel ay totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Say amen ng malakas. Dahil ang tamang paniniwala ay nagdudulot ng tamang pamumuhay. Ba't wala nag-amen? Ang tamang paniniwala nagdudulot ng tamang pamumuhay. Nakita nila na ang salita ng Diyos ay totoo, naganap. Napakatalino nila, hinanap nila ang katotohanan. Ang maayos na paniniwala nagugat sa maayos na pamumuhay. Say amen. Amen. Pagdating ng Kapaskuhan, ano ang ating paniniwala? Ano ang ating pagkakilala? Ang Pasko ba sa atin noon, lalo na yung mga kabataan, ang Pasko ay para sa mga bata. Tama, mali. Ang Pasko ay kapanganakan ni Kristo. Tama o mali? Lalo na sino dito ang nanggaling sa Katoliko? Ako nanggaling ako sa Katoliko. Ang sabi doon, pag tuwing araw ng Pasko, kailangan may 12 prutas. Dahil kapag may 12 prutas, tanda iyan ng kasaganaan. Tama ba? Tanong ko, tama o mali? Ha? Ang ginagawa nga ng ilan pati nga yung bubot, inihahanda at ibinibenta. Tanongin ko sino dito bumibili, pati bubot, binibili para lang ilapag doon sa hapagkainan. Ulitin ko, hindi lamang Pasko, kundi maging bagong taon at sa araw-araw. Dahil ang kasanaganaan ay nagmumula sa Diyos. Tama o mali? Bakit nag-aanda ng malagkit? Kalimitan ng handa, malagkit. Dahil kapag malagkit daw, ang pagsasama nyo raw ay madikit at matibay. Tanong ko, tama o mali?
Dahil ang pinakamagandang pagpapatibay ng relasyon, walang iba kundi pundasyon si Kristo. Tama o mali? Mga ilan gumagamit ng bulak, lalong-lalo na parating ng bagong taon. Bakit? Pag bulak, magaan ang buhay. Tanong ko ulit, may kabigatan tayo sa amen. Pero sinasabi doon ng salita ng Panginoon, lumapit kayong lahat ng nagbibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok pagkat ito'y. Tanong ko, tama ba yun? Tanungin nga natin ang ating sarili. Baka tayo man din ay hanggang ngayon nasa maling paniniwala. Hello? Sinabi doon, kung kaya't naparito si Kristo ay upang iligtas tayo at isa pang bagay ay upang palayain tayo sa katotohanan. Kung palalayain tayo sa katotohanan, John 8 verse 32, that the truth shall set you free. Anong unang-unang gagawin? Pakiclick po. That you shall know the truth. Dapat inaalam mo yung katotohanan. Kaya nga doon, sinasabi doon, di ba? Na magbukas tayo ng Biblia upang makita natin kung ano talaga ang totoo at ating paniniwalaan. At sinabi doon sa Galatia 5 verse 1, sinabi doon, that Christ set us free. Then stay free. Do not tie up again in the yoke of slavery of law. Huwag na tayong tinatawag na magpatali pa. Pagkat alam natin, kung minsan, may mga pagkakataon, alam natin, pero hindi natin pinaniniwalaan. Say hello. Minsan may pagkakataon, alam natin. Tingnan natin sa Matthew 2. Tanungin ko kayo, alam ba ng mga leader, mga religious leader na ipapanganak si Kristo? Alam! Nandito na yun, di ba? Nang mabalitaan ni Herod, 2 verse 3, pinatawag niya yung mga chief priests at mga teacher. Saan ba ipinanganak ang Christ? Tanong niya. Sumagot yung mga chief priests, sa Bethlehem po, sa Judea, gaya ng sinulat ng prophet. Alam ba ng mga religious leader na ipapanganak si Kristo? Alam. Pero pinaniniwalaan ba nila? Hindi. Alam lang nila, pero hindi pinila. Pero tanong ko, yung mga wise man, alam ba niya na ipinapanganak ang hari? Alam. Pinaniniwalaan ba nila? Pinaniwalaan nila. Hinawakan nila ng matagal. Nung pinanganak si Kristo, makikita natin na ang mga pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Hello? Nung pinanganak si Kristo, na ang salita ng Diyos, tinutupad niya. Say amen. Kaya malaki sa atin ang impact ng kapanganakan ni Kristo. Anong pangako ang pinangawakan mo sa Panginoon? Na ako'y may magandang kinabukasan, sinabi sa Jeremiah 29, mga kabataan dito, pinangawakan niyo ba ang pangako ng Panginoon? Ang tanong ko'y pinaniniwalaan mo ba? Ang pangako ng Diyos, tinutupad niya. Sino dito naniniwala na kayang tugunin ng Panginoon ng lahat ng kanyang and my Lord shall supply all my needs. Not only that hindi lang alam, kundi pinaniniwalaan mo at hinahawakan mo. Nung pinaniniwalaan ng mga wise man, nakita nila na totoo ang sinabi ng Panginoon. Say amen ng malakas. Dahil maraming mga taong hinahanap ang kasaganaan, hinahanap ang maayos sa pamumuhay, hinahanap ang pagpapatibay ng relasyon, hinahanap ang pagpapala sa mundong ito, pero tanging kay Kristo mo lang matatagpuan. Say amen. Alam natin ang katotohanan. Tayuan natin. Paniwalaan natin. At lakaran natin yung katotohanan. Kung kaya tayong mga magulang say amen ng malakas? Anong responsibilidad natin?
Ang responsibilidad ng magulang, ituro sa anak ang katotohanan. Say amen. At yung katotohanan, hindi lang yun. Ipamuhay natin ang katotohanan. Dahil yung mga bata, tinitingnan natin. Tinitingnan tayo sa buhay natin. Nag-viral doon sa Facebook, di ba? Yung nanay nagre-reklamo sa tinanggap na exchange gift. Nagwawala. Nagre-reklamo. Kaya yung bata ang nakatingin, paglaki niya, malamang, ganun din ang ginagawa ng kanyang magulang at magre-reklamo. Say amen. Hindi ba yung pagtingin mo, di ba, sa exchange gift mo, nakita mo, ang tingkad ng kulay pula? Anong sasabihin mo? Praise God. Nakatanggap ako ng pulang damit na long sleeve. Yan ay senyales ng aking katuparan na matatawag na ako sa tupad. Dahil marami na nanalangin sa tupad. Nakukuha mo yung punto na anuman ang tinanggap mo ay magpasalamat tayo. Ituro sa ating mga anak ang maging mapagpasalamat. Ituro sa ating mga anak na tayo ay maging simple lamang. Kung makikita ho natin at malalaman natin, nung ipinanganak si Kristo at nung pumunta yung mga hari, payak ang kanilang nakita doon. Tanda yan na ating Kristo ay simple. Nasa inyo naman, hindi ko naman tinatawag na what lalo sa baka ma-wrong interpret niya ako. Hindi ko sinabi na tinatawag na kahit na maghanda kayo ng tinatawag na prutas. Okay yan, alam nyo, mas maganda pang ang ihanda ang prutas. Tama ba? Lalo kasi, tinamo ko, medyo malat na. Tapos medyo talagang inuubo yung iba, di ba? Kaya kung gusto nyo ng piladad na prutas, pumunta ko kayo kay Brother Jason. Yung mga prutas niya, ako na garantisado hong masarap at maayos. Kaya nga magpatira na kayo while supply lasts. Di ba? Kasi uubusin yan talaga. Naku mo, hindi ka nakatuon sa material, nakatuon ang paningin mo, walang iba kundi kay Kristo. Hindi sa handa, kundi nakatuon ang paningin mo, walang iba kundi kay Kristo. Search the truth. Because when you search the truth, you seek God. Sabi nga doon, if you seek God, you will find. Makikita mo na tunay at tapat ang salita ng Diyos. Say amen na malakas. Ano pa ba kung bakit sila matalino? Basahin natin. Sa Matthew 2, kung bakit sila wise yung kanilang tinatawag na pagpipili. Matthew 2, verse, tinatawag natin, 9 muna. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila. At yun nga, nakita nila ulit nila ang stars. Nakita nyo kailan may hindi sila naligaw, yung star ang naging gabay nila. At ang sino man na ang naging gabay natin ay ang banal, ang tinatawag na ang kanyang salita, kailan may hindi maliligaw. At ano nangyari? Nakita nila sa east, nilid sila ng star hanggang sa tumigil yung lugar kung nasaan ang bata. 10, sobrang saya ng wise men. Tiningnan ko po sa English, pakiclick po. Ang pangalawang bagay, they enjoy His presence. Matalinong desisyon ang ma-enjoy ang presensya ng Panginoon. Sabi doon, they saw the stars, they rejoice with exceedingly great joy. Takin mo yun, yung word na exceedingly ay katulad ng great. Tama ba? Yes! Exceedingly and great are both synonymous. Tama ba? Yung mga word yan, ang tawag yan, hyper. Sam, what is the word that very exaggerate? Hyperbolic. Exaggerate. Nagkuumapaw ang saya nila. Lalo't nakita si Kristo. Tanungin ko ulit, lagay natin yung sarili natin sa mga wise men. Yung mga wise man ba ay pagod sa paglalakbay?
Sinasabi, 2 taon silang naglakbay kasi pinanganak si Kristo at 2 taon, sinasabi doon sa ilan sa mga scholar, 2 years silang natagpuan ang bata, hindi yung sanggol. Nakakapagod. Yung paghahanap ba nakaka-stress? Sino dito yung malilimutin? Yung susi nawawala. Sabi, ano sinasabi? Di ba? Yung mga asawa sasabihin, nai-stress na ako sa kakahanap mo dyan sa susi mo. Ang parang asawa ko, naalala ko. Na-stress sila, napagod. Lagay natin tayo yung wise man. Kung ikaw yung wise man, anong aasahan mo? Dahil kinikilala mong ipapanganak ang hari. Anong aasahan mo? Pagdating mo doon sa kanyang bahay. Di ba pag pupunta ka sa hari, maganda. Tama ba? May tinatawag na bisita. Pag salubong sa bisita, binibigyan ng panauhing pandanggal ang bibisita sa hari. Pwede bang ma-disappoint yung mga wise man? Pwede. Tiyak. Pero hindi sila na-disappoint. Tingnan nyo Nung nakita nila yung bata, yung hari, yung katuparan ng pinapasiya ni Daniel, namanga sila. Hello? Yung Diyos na nagbibigay ng himala, yung Diyos na gumagawa ng kahanga-hangang bagay, ay nagkatawang tao para abutin ang bawat isa. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Sino yung nagkatawang tao? Ang Diyos. Para ipakita kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa tao. Na mangha sila. Nag-uumapaw ang galak nila. Kaya't maaari tayong mapagod. Totoo. Maaari tayong ma-stress. Totoo. Maaari tayong ma-disappoint. Pero hindi mawawala na pupurihin natin ang ating Diyos. Say amen. Dahil kapag nag-uumapaw ang kagalakan mo, nag-uumapaw ang pasasalamat mo sa Diyos. Say amen. Uumapaw. Kaya walang magsasabi na dito, ang Pasko'y ko'y wala. Kailanman hindi ka mawawalan. Mapalat ka. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. Si Kristo ay nasa iyo, mapalad ka. Kaya sasabihin mo that I am blessed this year 2025. I will thank everything. Pakiclick nga po. Yes! Pakiclick ng 2. Diyan na lang po muna. Dahil sabi doon sa Psalm 16 verse 11, napakaganda. You show me the path of life. Sinong pinakita tayo ng path of life ng Panginoon? Say amen na malakas. In your presence, there is a fullness of joy. At your right hand, napakaganda, pleasures forever more. Gaano kaganda na binigyan ka? Anong pinakamaganda mong regalong tinanggap? Ha? Yung tinatawag na course mo. Yung course mo. O sabihin natin yung regalo. Yung tinanggap ng mamahaling relo. Yung relo masisira. Tinatawag na yung property mo mawawala. Pero yung binigay ng Diyos hindi kayang nakawin at hindi kayang agawin. Ito'y magpakailanman sa'yo. Say amen. Gaano kadaming blessing ang binigay ng Diyos sa atin. Say amen. Kaya anong dapat maging posisyon ng ating puso? Ang magpagsalamat sa Panginoon. Maaari yan, sasabihin natin, pakiclick ng 2, that my life in 2025, we are blessed. We thank the Lord everything. Maaring hindi easy ang buhay. Sino nakaranas dito ng mga pagsubok? Say amen.
Sabi nga doon sa Tagalog, may mga bagay akong hiniling sa Panginoon na hindi ko tinanggap. Pero marami akong tinanggap na hindi ko hiniling sa Diyos. Marami tayong biyaya. Sinamahan ka ng Panginoon. Ang mga anak mo, binantayan, ginabayan. Pinakain tayo ng Diyos. Sa anumang pagsubok, di ba? I walk through the valleys, but you never alone. Kinuha ko po yan sa isang ating kapatiran na nag-post po niya. At sabi doon, today, I will not complain. I will thank the Lord. I will bless His name. Say amen. Sabi sa Psalm 103 verse 2, sabi ni David, I will bless the Lord, O my soul. Pupurihin ko ang aking Diyos. I will remember all the benefits, all the gift, all the goodness He has done for me. Say amen. Aalalahanin ko. Nung isang araw, yung aking anak nagkasakit, nagkalagnat. At pagbangon niya, sabi niya, Papa, hindi ako makahinga. Talagang nag-iba yung kulay niya, talaga. Nag-worry talaga ako. Kaya ang ginawa ko, nilihens ko, at sa pangalan ni Jesus, latay at sugat, pinagaling ka. And nag-text ako dun nag-chat ako kay Mami at kay Bishop. Sa latay at sa sugat ng Panginoong Jesus. Paano na lang kung hindi pinanganak si Jesus? Anong pag-aasang meron tayo? Paano na lang kung hindi pinanganak ang Kristo? May kaligtasan pa ba tayo? May tutulong ba sa atin? May aagapay ba sa atin? May magpapala ba sa atin? Paano na lang kung wala si Kristo pero hindi kailanman wala si Kristo? Si Kristo ay nasa atin. Kaya't masasabi natin, pinagpala tayo. Kailanman pinagpala tayo. Say amen. Gumaling yung anak ko after ng nag-natural ulit yung kanyang kulay. Sabi niya pa, okay na ako. Ang lahat yan ay sa kapurihan ng Panginoon. Ang lahat yan ay sa kapurihan ng Panginoon. Ang lahat yan ay sa kapurihan ng Diyos. Say amen! Habang matatapos ang mga araw, alalahanin mo yung ginawa ni Kristo. Masasabi mong, katulad din, tanong ko, may pagkakaiba ba yung wise man at tayo? Yung wise man, nakita nila ang hari ng mga hari. Say amen. Nakita rin ba natin ang hari ng mga hari? Naranasan ba natin ang pag-ibig niya? Naranasan ba natin kabutihan niya? Walang pagkakaiba. Kaya tanong po, they exceedingly great joy. Gusto kong itoon. Nag-uumapaw yung kagalakan dahil alam niya kung ano yung nakita niya at natanggap niya. Nung natanggap nila yung treasure, di ba anong ginawa niya? Pinagbili niya lahat ng kaharian. Dahil alam niya ito ang pinakamagandang treasure na nakita ko. Ano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Gaano siya kabuti? Kaya, mawala man ang handa, kumonti man handa, pero hindi ko lilimuting pasalamatan ang aking Diyos sa sinasamba. Say amen. Amen at amen. Ang lahat ng Diyos, ang lahat ay kapurihan sa Panginoon. Ano pa ba ang sinabi doon? Habang sila'y ano na nangyari? Sige, they exalt His name. Anong ginawa nila? Sila'y lumuhod at sumamba sa Diyos. Anong binigay nila? Gold. Pag sinabi mong gold, its significance, valuable. Sino nga ulit ang may birthday? Anong valuable na pwede mong ihandog sa Diyos? Sige nga. Oras, valuable ba yan? Pwede mo bang ibigay sa Panginoon? Lakas mo, valuable ba yan? Pwede mo bang ibigay sa Panginoon? Talento mo, valuable ba yan? Even your money, valuable ba yan?
Kaya yung mga ilang mga kapatid, kahit na alam nilang malaki yung kanilang ibinigay, dahil alam nilang pinagpala sila ng Panginoon. At alam nilang hindi nang galing sa kanila ito, alam nilang nang galing ito sa Diyos at para luwalhatian sila. Pangalawa, they offer franchise, insenso. Ano ang mabangong samyo na umaabot sa Panginoon? Yung pagpupuri ba natin? Nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Habang tinataas natin ang pangalan ng ating Panginoon, then they offer mere sacrifice of death. Anong sakripisyo ang ating ginagawa? Sinabi ko doon sa isang kapatiran kanina, yung tinatawag na youth, kaya mo yan. Dahil namamaos na siya, umaawit siya sa Panginoon. Yung mga iba, kung nakita nyo lang yung pagpupursige ng mga ilang, yung pagkanta na yung all light is come, kikita ko yung nila yung tilang sakripisyo Pero yung sakripisyo niyan, para itaas ang pangalan ng Panginoon. Dahil hindi mo kailanman masusuklian, hindi mo kailanman mapapantayaan ang ginawa ng Diyos. Pero kaya mo bang ipadama? Kaya mo, kanina sinabi ng kapatid na, sa puso, kung bakit ka nagbibigay? Kung bakit ka nagbibigay? Dahil mahal mo ang Diyos. Exalt His name. Enjoy His presence, exalt His name. At isa pa ginawa nandun po ba tayo sa amen? Ng mga pantas, Matthew 2, nung sumamba na sila, ano nangyari? Verse 12, sa ibang ruto na sila dumaan pa kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na wag nang bumalik kay Herod. They walk in His way. Lumagay ulit tayo sa pagiging pantas. Sige, pag tayo ay pag ikaw ay nagbabasa, lagay mo lagi yung sarili mo. Kung ikaw ay pantas at nagsalita ang Diyos sa iyo, susundin mo kaya agad? Tandaan mo, pantas ka. Marunong ka. Iba yung posisyon mo sa kaharian. Hindi kayo sasabihin mo, ang sabi ng Diyos, mga pantas, sa iba kayo dumaan. Kung 2 years silang naglakbay, another 2 at 2, mas mahabang rupa, 4. Hindi kayo sasabihin mo, Lord, alam ko, mas madaan dito, mabilis ang aking tinatawag na dadaanan. Kasi dito, walang masyadong panganib, walang masyadong bundok, at tatawid kami ng maayos. Hindi kaya sasabihin mo at mangangatwirang ka. Sige nga. Sinabi doon, pakipuklik po, sa Proverbs 28, verse 26, those who trust in own heart are full. Sa Tagalog, napakaganda. Yung mga nananangan sa sariling opinyon ay mangmang. Sabi ng anak ko, pa, huwag kang gumamit ng bobo. Very sarcastic. Mangmang. Yung mga sariling karunungan, umaasa, mangmang. Pero matalino ang lumalakad ng may karunungan pagkat sila'y naliligtas. Nandiyan po ba tayo sa amen? Kung ikaw yung pantas, susunod ka ba sa Diyos? Hindi ka ba magdududa? Pero may pagkakataon, nananangan tayo sa sarili nating karunungan. Taas ang mga kamay na nananangan sa sarili ng karunungan. Taas ang kamay. Ako, tinamin ko, nananangan ako sa sarili ko. Minsan, may pagkakataon, pag nanangan ka sa sariling karunungan, minsan may mga desisyon kang hindi mo kinukonsulta kay Lord. Sino dito taas yung mga kamay na hindi kinukonsulta yung desisyon niya sa Panginoon? Ako. May mga nangangatwirang ka at nag-aalay-bay ka sa salita ng Diyos. Say amen. Ako, inamin ko. Tingnan nyo yun sa amin. Meron akong ikukwento sa inyo. Ito yung nangyari sa amin. Nung kami ay Christmas din, alam ko. Pauwi na ho kami ng tinatawag na doon sa aming bahay. Ang nanay ni Carla ay sa Belvedere. Pag tuwing Desyembre, sabi niya, Carmaniac yan. Mahabang traffic.
Nung mahaba yung traffic, may ginagawa dito sa kaliwa. Sino nakakalam yung sa open canal? Yung doon sa bandang left side, may daanan niya papuntang Bunga. Sino nakadaanan doon? Sa NFA. Tama? Madali ka na lang makakapunta. Kung kami ay 1 oras, baka around 20 minutes lang makakapunta. Sabi ko, dinagawa yung daan. Dadaan ako doon. Nagka-tricycle po kami, kasama si Carla, saka yung aking mga anak. Dumaan ako doon, hindi ko nilakaran yung maayos sa daan. Sa una, sabi ko, tama yung desisyon mo talaga. Walang ka-traffic. Ang ginawa, walang kamupuntutan eh. Walang masyadong sasakyan. Pantay na pantay ang daan. Maya-maya, kalagitnaan. Puro lubak. Alam ko, panahon pa ng medyo umuulan-ulan. Sabi ni Carla, sana sinabi ko na doon tayo dumaan. Hindi na. Teka lang, akong malapit na. Pagkatapos namin malubak-lubak, kung nakaraan ka doon, may palusong. Pababa. Tama ba? Sino nakaraan? Alam, nare-relate eh. Sabi ko, mahal, sabi ko sa asawa ko, alam mo na ang gagawin mo. Yan na ba nga sinabi ko, bababa ako. Bumaba yung asawa ko. Kasi, hindi pwedeng mabigat. Baka ikaw'y tumimbawang. Bumaba si Carla, alay lakad. Habang ako'y dahan-dahan, abot ang panalangin ko. At nung ako'y nakadaan ako, ang tinignan ko yung nasa harap ko, paakyat. Ako ang nagmamaneo. Sabi ko, salamat kay Lord. Binayaan ang asawa ko ng malakas sa mga braso. Mahal, magtulak ka. Ang nga ba? Pagpakyat mo doon, akit ka pa ng ganon. At sa biyaya ng Panginoon, nakaahon kami. Huwag niyo na akong tatanungin yung susunod na kwento. Hindi ko na ako sasabihin. Natatawa tayo, pero minsan gusto na natin lagi ng shortcut. Hello? Nananangan sa sariling karunungan. Laging shortcut. Ito yung will ni Lord, pero hindi naman yan ang will ni Lord. Nangusap na sa iyo ang Panginoon. Nananangan sa sariling karunungan. Pero dahil sa laki at habag at biyaya ng Panginoon, ang mga desisyon natin na mali ay itinatama ng Panginoon. At ngayon, handa ka na bang lumakad sa daan na sinasabi ng Panginoon sa iyo? Some, nasa Middle East sila. Lalakbay ba sila ng maraming bundok? Tama. Lalakbay. Tama ba ako? There are many streams in Middle East. Mag-ano ba sila ng ilog? Susungin nila ilog. Nasa labanan sila. Maraming banta ng kaaway. At maaaring kapusing ka dahil sa iyong tinatawag na pagsunod sa Panginoon. Ang tanong ko, sunod ka ba sa Diyos? Hindi ito habang ginagawa ko po yung tinatawag na preaching na ito, naiyak talaga ako. Dahil many times, karunungan ko yung nanguna. Ngayon, naranasan mo na yung daan na manangan sa sarili mong karunungan. Ngayon, nag-aalok ang Diyos. Susunod ka ba sa akin? Yung lakad ko. Nag-aalalakad, baka maraming bundok. Pero sino magbibigay sa iyo ng lakas para akyatin yung mga bundok na yan? Mountains bow down in the name of Jesus. Sino magtatawid sa iyo sa ilog? Sino? Lakas natin, sino? Kung may banta ng kaaway, sinong lalaban sa iyo at bibigyan ka ng katagumpayan?
Sino nagsalita? Sino nagsalita? Kung ang Diyos ang nagsalita, sino ang may responsibilidad sa iyo? Anong responsibilidad mo? Walk in His way. Walk in His way. Marami ditong mga bago na ilang beses nang umattend. Then, tinatanong ka ng Panginoon. Marami kang marahil ng mga problema. Mananatili ka ba't magpapatuloy? Yung marurunong dumadaan sa kaparaanan ng Panginoon at sila'y naliligtas. That God will provide kasi responsibilidad under kanang care ng Panginoon. Then, ang isa pang matilinong ginawa, dalawa nagsalita dyan eh. Si Lord at si Herod. Ang sabi ni Herod, kapag nakita nyo na yung tinatawag ng mga hari, yung pinanganak na hari, sabihin nyo sa akin kung nasaan. Tanong ko ulit, pang-apat na bagay, pakiclick po. They ignore worldly things. Inignore nila si Herod. They avoid, iniwasan nila, hindi nila pinakinggan yung sinabi ni Herod. Herod, significance as the worldly things, inignore. Maaari kayang, sige, mga pantas tayo, mga pantas, amen. O, sige, lagay tayo. Maaari kayang sumagi sa isip mong bumalik ka pa kay Herod? Sige. Bibigyan ka ng reward. Once in a lifetime mo lang to. Yung magandang tinatawag na posisyon sa trabaho, bibigyan ka ng posisyon niya. Bibigyan ka niya ng posisyon. Bibigyan ka ng pabor sa kanyang kaharian. At bibigyan ka niya ng malaking kasiyahan. Susunggaban mo ba? Parang yung iba, ayaw na sumagot. Tanong ko, offer ba ng mundo ito? Hello, sino nakaranas yun? Hindi lahat ng blessing ay blessing. Kung minsan, trap yan ng kaaway para kalimutan ng Panginoon. Ignore worldly things. Lalo ng Kapaskuhan, mga Kristiyano, saka tinatawag, mga Kristiyano, sa amen, malakas! Uso reunion, di ba? Uso reunion. Yung mga, sino natin dito, mga class reunion? Yung class reunion, minsan may pagkakataong hindi, sino dito minsan nag-aaway mag-asawa? Say amen. Kami nag-aaway, hindi nagkakaintindihan. Yung class reunion, nagmi-meet kayo ng mga kaklase mo, di ba? Nagmi-meet kayo mga dati mong crush. Nagmi-meet kayo ng dati mong kasintahan. At kung minsan, nagkakatuksuan. Tama? Tama. Sabi niyo, uy, di ba, kayo dati, di ba, magkatuluyan kayo? Dati na yun. Dati na yun. Oh, anong kakantayin mo sa videoke? Kinanta, muling ibalik ang tamis ng sabay titingin doon sa dating kasintahan, muling pagbigyan. Tanong ko ulit sa iyo, anong posisyon mo? Yes o ignore? Hindi naman nila malalaman ng asawa mo eh. Isang beses lang. Sabi ni Rizal, ang sino mang tinatawag na lumapit sa apoy ay mapapaso at mapapahamak. Maraming inuman kang pupuntahan. Mga Kristiyano, say amen. Aalukin ka. Bubuksan pa. Pag ganun pa nga na tinatawag na bote. Tapos yung bote ko ba? Ano ngayon? Dahil, alam mo, you walk in His way, you ignore worldly things. Ano sasabihin mo? Ayoko. Hindi. Kristiyano ako. Brad naman, napaka-KJ mo naman. Ano naman to eh? Celebration lang to. Ano ang posisyon mo? Maraming sales.
Di ba ano? Sino dito minsan, alam niyo yung mga sales, nilalagay nila presyong pamigay. Sakto lang yung budget mo. Tinutukso ka na. Sige. Pagkatapos naman, pwede ka namang sigurong, pagkatapos mo magastos yan, pwede ka naman umutang sa Bombay. Lalo na yung mga inuubo. Sino din inuubo? Nakita mo po, kumain ka ng buko salad. Leche plan. Minsan lang. At alam mong bawal sa'yo dahil mataas ang sugar mo, anong gagawin mo? Ignore. Tingnan nyo yung, napakaganda po nito. Pakiclick po. Sa Proverbs 27 verse 12, yung mga matalino, they seize evil and they hide themselves. Tingnan mo, nagtatago sila. And they avoid it. Ay yung mga wise man, ano sinasabi doon? But the knave, they continue on and punish by suffering a consequence of sin. Bibigyan ka ng will ng Panginoon. Pumili ka, ignore the word things o walk in His way. At bilang mga Kristiyano, alam natin na magsasuffer tayo kung tayo ay pagsuway, kung kaya't anong gawin natin? Say no. Kristiyano ako, hindi ako pwede nito. Ano yung mga matatilinong mga bagay na ginawa ng wise men? Nakita ho natin, sinabi nga ro doon sa isang tinatawag na author, ang sabi daw, yung natagpuan na lang ang Panginoon, naging time of their life yun. The most precious and the best moment ng kanilang buhay. They become blessed. Tanong ko nga ulit, gayon din ba tayo? Nung natagpuan natin ang Panginoon, we are blessed. Say amen. Nagbago ba ang buhay natin? Say amen ng malakas. Ang tayo ba ay tumanggap ng tinatawag ng regalong hindi mapapantayan? Say amen. At nang walang hangganan. Paano ulit maging matalino? Hindi lamang ito sa Kapaskuhan, hindi lamang sa bagong taon, sa araw ng buhay. A wise choice. W, anong ibig sabihin? I means. S means. And seek God. E, enjoy. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, meron kang wise na ginawa. Sige nga, anong wise na ginawa mo? Ang dumalo sa gawain ng Diyos. Say amen. Kung bakit tayo dumadalo, ay dahil para itaas ang pangalan niya. Say amen. Ito na yung mga oras at pagkakataon na sasabihin natin sa ating Amang nasa langit, Lord, maraming salamat sa lahat. Sa pagtatapos ng taon, kagaya ng sinabi ni David, I will bless the Lord, O my soul. I will bless all my heart, all my strength. I will never, never forget all He has done, all He has given to me. Sa pagkakataon na muli nating aawitan natin ang ating Diyos, awitin natin ito ng may buong pagmamahal sa Kanya. At alam nyo ba, tandaan natin, sige, tayong lahat muna ay tumayo. Kung bakit sila nagagalak, dahil kasama nila ang presensya ng Diyos. At sa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos ay narito. Samaan, 2 o 3 nakakatipon ay naroon ako. Kung nasa kalagitnaan natin ng presensya ng Diyos, hindi ba't ito ang oras na pasalamatan natin siya at itaas natin siya? Ibigay ang nararapat na pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Dakila ka kailanman pa man. Ang lahat ng ito ay parang sa kalulatian ng Diyos.